Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po, mahal na Panginoon Jesus. Si matamis na banal na presensya, yung pinadama sa basa namin sa hapon ito. Maraming salamat, malapit sa walang Isus sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth and Singles Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus' Finest Generation Choir, mga tugtugan instrumentalists. So, ibibigay, salamat po sa mga anak matatapat. Pag-aaral salita, malapin ni Jesus, ikaw magpala. Sa ganakin, wala akong magagawa o masalamat ko sa inyo. So, nang dalangin namin ginagana mga pastor. Bless us once again, Lord, through your word. Aking sinasaway lahat ka ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Demons and belief and doubts or pushing in spirit. I command you in Jesus' name. Kasal-kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power belong unto our Lord Jesus Christ, King of kings, the Lord of lords. I'd like to give double honor and respect to the beloved pastor, evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of loving God, and we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lida C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin natin, beloved in-laws, natin beloved Minister Pons, beloved Mami Esther, sa mga kasama po nila, galang hapon po sa inyo. Nabati ko rin natin beloved preachers, beloved co-workers, mga instrumentalists, mga wit, sa ating mga webcast viewers at sa inyo lahat. Inamahal, magandang hapon po, pure malapinoon. Kindly read Numbers chapter 32, verse 6 up to 12. Bilang 32, 6, 12. At sinabi ni Moses sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Ruben, paroroon ba ang inyong mga kapatid sa pakikpagbaka at kayo mauupo dito? At bakit pinaghihinaan ninyo ang loob ang mga anak ni Israel na huwag magpatuloy sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila? Ganyan ang ginawa ng inyong mga magulang na sila'y aking suguin mula sa Kades, Barnea upang tiktikan ang lupain, sapagkat nang sila'y makasampasan sa libis ng iskol at matiktikan ang lupain ay kanilang pinanghinaan ng loob ng mga anak ni Israel upang huwag pumasok sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila. At ang galit ng Panginoon nagningas ng araw na iyon at siya'y sumumpa na sinasabi, tunay na walang taong lumalabas sa Ehipto mula sa 20 taong gulang na patanda ay makakita ng lupain na aking sinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, sapagkat sila'y hindi lubos na sumunod sa akin. Liban si Caleb na anak ni Jepon at ni Cananeseo at si Joshua na anak ni Nun, sapagkat sila'y sumunod na lubos sa Panginoon. Amen. Obeying the voice of the Lord. Obeying the voice of the Lord. That is our topic for today. Pagsunod sa tinig ng ating mahal na Panginoon. Dito sa binasa natin na mahal, sinabi ni Moises sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Ruben, paroroon ba ang iyong mga kapatid sa pakikipagbaka at kayo'y maupo rito? At bakit pinapanghina ninyo ang loob ng mga anak ni Israel na huwag magpatuloy sa lupain na binigay ng Panginoon sa kanila? Ganyan ang ginawa ng iyong mga magulang nang sila'y aking suguin mula sa Kades Barnea upang tiktikan ang lupain. Sapagkat nang sila'y makasampa sa libis ng iskol at matiktikan ang lupain ay kanilang pinapanghina ang loob ng mga anak ni Israel upang huwag pumasok sa lupain ibinigay ng Panginoon sa kanila.
At ang galit ng Panginoon na nagningas na ang araw na iyon at siya'y sumumpa na sinasabi, tunay na walang taong lumabas sa Ehipto mula sa 20 taong gulang na patanda na makakakita ng lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, sapagkat sila hindi lubos na sumunod sa akin. Liban si Caleb na anak ni Jepone, na Sineseo, at si Josue na anak ni Nun, sapagkat sila ay sumunod na lubos sa Panginoon. Napakadami ng Israelites na lumabas galing sa Egypt. Mahigit kumulang 3 milyon. Yung original na mga Israelita na lumisan sa Ehipto. Pero sabihin lang sa natin na mahal, lubhang nakakalungkot dahil 2 lamang yung nakarating. Biro mo, 3 milyon, 2 lang nakarating. So, kaya ating topic, obeying the voice of the Lord. Yun lamang sumunod ng lubos. Those who wholly follow the Lord. Yung buong-buo na sumunod, yun lamang yung nakarating. Malapakan natin, malapay na. Amen? Kaya, balikan natin yun. Diyan sa 32:11. 32:11. Ano sabi yan? Tunay na walang taong lumabas sa Ehipto mula sa 20 taong gulang na patanda na makakakita ng lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, sapagkat sila hindi lubos na sumunod sa akin. Sabi sa English, because they have not wholly followed me. Yeah. Fully, hindi sila buo. Not fully, not wholly or fully. Hindi kompleto, hindi buo ang kanilang pagsunod. What a solemn warning to every one of us. Ng pagsunod sa mga Pinoon mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan ay dapat buo. Buo na pagsunod. Amen? And yan ang trabaho ng kaaway natin. The devil wants us to disobey God. Gusto ng kaaway na suwayin natin ang Diyos. Yun talagang trabaho niya. So, the devil is tempting us every day to disobey God. Araw-araw tinutokso tayo ng kaaway para suwayin natin ang Diyos. Dahil alam niya na pag sinaway natin ng Diyos, hindi pagpapala ang makukuha natin. The devil wants us to be cursed by God. Gusto ng diablo sumpain tayo ng Diyos. Biro mo yung 3 million mahigit, o more or less 3 million, 2 lang ang nakarating sa lupang pinangako. Si Joshua at si Caleb lamang, dahil sabi doon, they fully followed the Lord. Lubos silang sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Straight is the gate that leads unto life, sabi ng Banal na Sulatan. Makipot ang daan patungo sa buhay. Kaunti lang nakakasumpong. Pinagpala ka, nakasumpong ka na sa daan patungo sa buhay. Hallelujah! Praise the Lord! We have been chosen by God as one of the heir
of eternal life. Isa sa mga tagapagmana ng karya ng Diyos. Isa tayo sa mga pinili. Pero dapat makipagbaka tayo. Alapakan natin, malapay noon. Amen? Dahil ang kaaway, tinutokso tayo na sumayin ang kalooban ng ating malapay noon. At hindi magbibigay ang mahal na Panginoon ng mga utos na hindi natin kaya. Amen? Kaya minsan nagtataka tayo, bakit ang dami natin trials? Yung trials, hindi nawawala yan sa banal na kasulatan. Pero dalawang klase yung trials, bakit dumarating? May mga dahilan. Two kinds of reasons why trials come. Una, when we disobey God. Pag tayo'y sumusuway sa mahal na Panginoon, dumarating mabibigat na mga trials. Ikalawa, pag tayo'y sumusunod, dumarating din yung trials. Amen? So, napag-aralan na natin yan before. Pag tayo sumusunod at may trials, ang plano ng Malapinon para lalo tayong lumago sa ating pananampalataya. Yan ang purpose. Pag tayo sumusunod talaga, pag may trials, ang gusto ng Malapinon, maglumago ka ng husto. Kung tayo naman sumusuway, pag may trials, paalala, reminder. Amen? Alapakan natin, Malapinon. Paalala. Kaya may mga pagsubok, sabi naman sulatan, para tayo maging kabahagi ng kanyang kabanalan. Yan ang isa sa mga layunin, bakit sinusubukan tayo, para tayo maging kabahagi ng kabanalan ng Diyos. Tinutuwid tayo. Hallelujah! Praise the Lord! Tinutuwid tayo ng ating Malapinon. Gusto niya, matanggap natin ang lahat ng kaniyang mga ipinangako. Amen? Sabi natin mga pastor, noong araw, yung mga utos ng Malapinon bilang mga Kristiyano, madali lang. Di ba? Yung magpakabanal tayo, madali lang yan. Di ba? Yung mga magpapahaba ng buhok sa mga sisters. Di ba? Pagsuot ng may kabanalan, kaya natin yan. Yung mga kaya daw natin, gawin natin. Hindi natin kaya, ang Diyos ang gagawa. Malapakan natin, malapay no. Amen? Katulad ng ating mga puso po natin, yung puso natin, hindi natin kaya baguhin yan. Yun ang Diyos ang gagawa noon. Pero yung mga panlabas lang na anyo, madali lang yan. Kayang-kaya natin. Malapakan natin, malapay no. Amen? So, the lesson is very obvious. Dalawa lang yung nakarating. Isa lang naman ang dahilan bakit sila nakarating. They fully followed the Lord. Lubusan silang sumunod sa mahal na Panginoon. Lubusan! Lubos! Ang kanilang pagsunod. Walang iniwanan na utos. Lahat sinusunod. Amen? Unang Samuel 15:18 hanggang 23. Unang Samuel 15:18 hanggang 23. Ganito po sinasabi. At sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay. At sinabi, ikaw ay yumaon at iyong lubos, talipulin ang mga makasalanang Amalekita at labanan mo sila hanggang sa sila'y malipol. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay dumaluhog sa pananamsam at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon? At sinabi ni Saul kay Samuel, oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon at ako'y yumaon sa daan
na pasinuguan sa akin ng Panginoon at aking dinala sa Agag na hari ng Amalek at aking lubos na nilipol ang mga Amalesita. Ngunit ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at mga baka na pinakamabuti sa mga itinalagang bagay upang ihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa sa hain at ang pagdinig kaysa sa taba ng mga tupang lalaki. Sa huling talata, sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa mga terap, sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay Kanya namang itatakwil ka upang huwag ka nang maging hari. Amen. Ang utos na malapit noon kay Haring Saul, diyan sa unang Samuel 15, sabi nga sa 3, now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have, and spare them not, but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. Tama? Lahat pinapapatay. Kay Haring Saul yung mga makasalanan sa panahon na yan, doon sa Kanaan. Yung Amalek, kalaban nila si Amalek. Pati yung mga tao kasama ng Haring Amalek, pati mga baka, lahat mga hayop, kasama ipinapapatay ng Diyos kay Haring Saul. Diba? Yan ang utos. Ngunit yung pinasa natin, sinunod ni Haring Saul, pero hindi lahat sinunod. Ang tawag diyan, half-heartedness. Half-hearted. Kalahati lang yung kaya sinunod. Hindi talaga buo. Yeah? Sabi sa 8. Ayan, no? At sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay at sinabi, ikaw ay yumaon at iyong lubos na lipulin ang mga makasalanang Amalesita at labanan mo sila hanggang sa sila'y malipol. Sa 3 nabasa natin, hindi lang yung hari, hindi lang yung mga tao, pati mga hayop pinapapatay ng Diyos. Gusto naman ng Panginoon, mawala yung alaala nila. Palapakan natin, Panginoon, amen? Ano ba yung kasalanan ng mga Amalekites? Bakit yan nalalaman ang galit ng Diyos sa kanila? Kung basahin natin sa history dyan sa Bible, ano bang ginawa ng mga Amalekites? Bakit yan walang galit ng Diyos sa kanila? Nung papunta lang sa Kanaan, sa lupang pangako, yung mga pinili ng Diyos sa Israelita, isa yan sa mga humarang sa kanilang paglalakbay. The Amalekites. Isa na sa nagpahirap sa Israel, sa mga Israelites. Hindi sila binigyan ng tubig, hindi pinadaan sa kanilang mga teritoryo. Pinahirapan. Kaya, ngayon lang galit ang Diyos. Nung nakarating na sila doon sa lupang pangako, isa sa inutos niya, lipulin yung mga Amalekites. Then another Amalekites symbolizes the flesh. Kung babasahin mo mabuti sa Balang Sulatan, yung Amalesita sumusimbolo sa laman. So gusto ng Diyos, ang laman natin, totally kalimutan natin. Malapakan natin, Panginoon. Amen? He wants the flesh to be banished away. Ay, kasi yung laman kasi, yun ang sinasakyan ng kaaway para masuway natin, malabag natin ang kalooban ng Diyos. Amen ba? Yung laman, kalaban talaga yan. Yung laman natin. Yan ang kumukontra sa salita ng Diyos, yung laman. Kaya, sinabi kay Saul, totally destroy the Amalekites.
So in our time, totally destroy the flesh. Wasakin mo yung gawa ng laman para ikaw ay maging matuwid at sigurado sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Lagi binabanggit sa pamangangaral natin mga pastor. Matinding kalaban ng mga Christians natin. Laman, sanlibutan, at saka diablo. Tatlo yan na mabibigat na kalaban. Mahal. Kaya, anak ng Diyos, kaya sabi ng mga Pinoon, lagi kang manalangin para hindi ka mahulog sa tukso. Lagi tayong mananalangin. Lagi tayong sumasamba sa mahal na Panginoon. Huwag natin kalimutan ang mga simpleng mga utos ng ating mahal na Panginoon. Kaya dito nga, ayan, kay Saul, bakit ka hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon? Sabi ni Propeta Samuel, bakit hindi mo sinunod ang tinig? Hanggang ngayon ba may tinig ang ating mahal na Panginoon hanggang ngayon? Yes, the Lord speaks to us today through His Word. Siya nangungusap sa mga ito ng salita and through the gifts of the Holy Spirit. Ang Diyos nangungusap sa panahon natin sa magitan ng salita at sa magitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo. In the church, 1 Corinthians 12, nandiyan yan. The gift of prophecy, the gift of knowledge, the gift of wisdom, the gift of tongues. Yeah? Nangungusap ang Diyos. Sa Biblia, kahit sa panaginip, ang Diyos nangungusap. At hindi na babago yan hanggang ngayon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Bakit ka hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon kundi ikaw ay dumaluhong sa pananamsam? Si Haring Saul, imbis na sundin ang kalooban ang tinig, yung utos sa kanya, tinig, ang utos kasi ng Panginoon, yung tinig ng Panginoon, yan pong utos niya. Imbis na sundin yon, doon sa mga samsam, doon sa mga baka, sa mga material sa tumingin, imbis na tinig ng Diyos. Kaya, maingat tayo, minamahal. Unahin natin palagi yung tinig ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Kundi ikaw ay dumaluhong sa panalamsam, yung mga matatabang baka, pinag-interesan ni Saul. Samantala, sabi ng malapin, wala kang ititira. Baka, lahat, pati bata, lahat, wala kang ititira. Wala kang bubuhayin. Si Saul, pati yung hari, binuhay. Mamaya. Andiyan, tuloy natin basa. At ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. And 20. At sinabi ni Saul kay Samuel, oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon. Tinunod daw. Sinunod niya pero kalahati. Ang tawag yan, half-heartedness. Kalahating pagsunod. Many Christians today are also half-hearted in following the Lord. Pero sa panahon natin ngayon, dapat hindi na kalahati. Dapat buo na ang pagsunod natin. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Aking sinunod ang tinig ng Panginoon at ako'y yumaon sa daan na pinagsuguan sa akin ng Panginoon at aking dinala si Agag na hari ng Amalek at aking lubos na nilipol ang mga Amalesita. Tingnan mo, si Agag dinala pa niya. Ang utos pati hari, walang ititira. Pero dinala ni Saul, binuhay yung hari. Sunod, 21. Ngunit ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at mga baka na pinakamabuti sa mga itinalagang bagay upang hiyain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal.
Nakalimutan niya yung utos lahat niya, walang ititira eh. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod sa tinig ng Panginoon. God does not delight in any offering. Mas masaya siya if you follow the voice of God. Hallelujah! Praise the Lord! Kasi pag sumusunod ka sa tinig ng Panginoon, mahal na Panginoon, lahat ng bagay, kaya mo na rin sundin. Kahit mahirap, kahit material, hindi mahalaga sa'yo, basta tininig mo ang tinig ng mahal na Panginoon. Hindi mahirap sa'yo sundin ang mga bagay na inutos pag tininig natin yung tinig ng mahal na Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain. Tinanoy naman. Ang pagsunod ay maigi ay sa hain. Obedience is better than offerings, than sacrifices. Hindi ibig sabihin sa panahon natin, hindi mo na kailangan magsakripisyo. In fact, ang mga utos sa mga Pinoon, may kasamang sakripisyo. Malapahan natin, malapahan. Amen? At ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Tuloy. Sapagkat ang paghimagsik ay gaya ng kasalanan ng panguhula. Ibig sabihin paghimagsik, yung pagsuway, yung hindi natin binibigyan halaga yung pangungusap ng mga Pinoon, ang tawag ng Diyos yan, paghimagsik. Ano sa English yun? For rebellion is as the sin of witchcraft. Witchcraft. Pangkukulam o panghuhula, yung witchcraft. Yun daw yung pag-rebel. Ibig sabihin, pagsuway sa pangungusap ng Diyos, katulad ng witchcraft na kasalanan. At ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terak. Sapagkat dahil sa itinakwil mo ang salita ng Panginoon, ay kanya namang tatakwil ka upang huwag ka nang maging hari. So mabigat ang consequence. Mabigat ang bayad sa pagsuway, sa tinig ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Is the Lord speaking to us today? Definitely, He is speaking to you. Every now and then, the Lord speaks to us. Ang Diyos na nangusap, maya-maya. But most of us are just ignoring the voice of God. Atin lamang ini-ignore. Madalas nga yung mga nangangaral, ginagamit ng Diyos yan para sabihin sa'yo, but we are just ignoring. Amen ba, ina mahal? Nangungusap siya. In our time, mayroong bagay na pinakamalaga ang Diyos, na pinakamalaga sa malapit na dapat sundin natin. In our time. Nung panahon na sa lumang tipan, nila David, nila Saul, nila Solomon, ang mga hari noong araw, ang utos sa kanila is to destroy their enemy. Kailangan wasakin, sirain yung mga makasalanan, yung kaaway ng Diyos. In our time, the same pattern, the same principle, iba lang yung anyo ng laban. Amen? Ang labanan ngayon, kabutihan at kasamaan. Noon, tao sa tao, kailangan ngipin sa ngipin, patayin mo, physical yung tao. In our time, ang papatay natin, yung gawa na masama. Hallelujah! The works of the devil! Ang gawa ng Diablo sa tao, na umalipin sa tao para maging masama, yun ang dapat wasakin. Ang labanan, pareho, pero iba yung anyo. The principle of the battle is the same. Ang utos sa mga Pinoon, destroy any form of evil in the world today. Oppose
any form of evil in the world today. Pag Christian tayo, ang utos ng mga Pinoon, iupos mo, labanan mo lahat ng anyo na masama sa mundo. Hallelujah! Praise the Lord! Are we opposing the work of darkness in the world today? But many of the Christians today are complacent. They are working on their own ambition. They're building their own kingdom. But the Word of God, we must build the kingdom of Jesus Christ, the kingdom of God. We must build through the preaching of the gospel of Jesus Christ. Sa magitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, na nakipo ng mga tanda, mga ebidensya, hindi lamang salita, may kapangyarihan, ipalaganap Ebanghelyo para maraming ang masama ay mapigilan, para mga tao magbago at magbala na buhay na walang hanggan. That is the command of our Lord Jesus Christ in our time today. But many of us are just ignoring. Busy tayo sa ating mga sariling ambisyon sa buhay. Di ba natin alam lang bukas natin ang may-ari yan, ang Diyos? Nag-alala tayo sa ating mga bukas. Dapat malaman natin, God holds our tomorrow. Siya may hawak ng ating bukas na sa Kanya ang tunay na bukas. We have been chosen by God to be the light of the world. Hindi natin nabubuhay para sa ating sarili. Tayo nabubuhay para sundin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Very simple lang. Focus on the gospel of our Lord Jesus Christ. Hindi basta-basta yung ginawa ng ating mahal na Jesus, minamahal. Doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi basta-basta. Yung hirap na dinanas ng mahal na Panginoon para lamang iligtas tayo. Hindi basta-basta. The sufferings, the agony that our Lord Jesus Christ suffered when He became a man. Hindi basta-basta yung agony. Yung hirap para lamang tayo makarating sa Kanyang piling sa buhay na wala hanggan. And yet, we are forgetting the suffering of our Lord Jesus Christ. Marami mga complacent Christians. Kaya hindi pare-pareho mga Christians. Hindi pare-pareho sa Biblia. Diba? There are more or less 3 million Israelites. 2 lang yung nakapasok. Hindi sila pare-pareho eh. Amen ba? Mahal? Hindi sila pare-pareho. Pero pag nagsisikap ka, you are focusing on the Word of God. Pare-pareho tayo. Magiging mature at handa sa pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Pero pag hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos, iba-iba tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ang dami mga one God believers all over the Philippines, all over the world. Ang dami ko nakilala ng kaibigan ng mga pastor. Pumupunta sa atin noong araw sa mga krusada. Naging kaibigan ko sila. In fact, ini-invite pa nila ako noong araw sa kanilang church para mag-preach. Nakilala ko sila sa mga krusada. Mga one God believer, kapareho lang. Bautismo sa pinapangalan natin mga pastor. Pero, pare-pareho sila tinawag ng Diyos. Para-pareho, pero iba-iba yung power ng Diyos sa buhay. Malapahan natin, malapahan, no? Bakit? Depende sa iyong pagmumuhay ng salita ng Diyos. Depende sa iyong pag-unawa at pagsagawa ng salita ng ating malapay noon. Kung gusto natin maging kalugod-lugod sa Diyos,
what you have read. Apply it. Anong bakinggan mo sa mga pastor? Anong nabasa mo? Anong nalawaan mo? Huwag mo lamang ilagay sa isip. Isabuhay mo. Gawin mo. Hallelujah! Praise God! The doers of the word are justified, not the hearers. Sabi ng masulatan, ang tagagawa ng salita ng Diyos, sila ang ganap, hindi yung tagapakinig lamang. We must be doers of the word. Palapakan natin, malapakan. Ang gagaling ng mga pastor, mga one God, hanggang ngayon, gagaling. Nag-aral sa mga Bible schools for how many years? Pati paghakbang, pinag-aralan. Paano umakbang sa pulpito? Kumusta? May kapangyarihan pa? Mga pastor, wala, puro fasting and prayer lang, puri ng puri. Naintindihan ng Biblia, the kingdom of God is not in word, but in power. Nakarating tayo, hindi sa maganda salita, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tayo'y pinagpala ng ating malapit. Binago ang ating mga buhay. Hindi puro salita, kundi pagsasagawa. Amen? Hindi man tayo against doon sa nag-aaral magsalita. Wala masama dyan. Pero kung puro ganyan lang, you do not pray, you do not dedicate your life, hindi ka nagsakripisyo para masunod ang kalooban ng Diyos, malaking kulang. Pinagpala ka, nandito ka sa totoong paglilingkod sa ating malapay. Hallelujah! Praise God! Nakati na nga ako, hindi ko naman sila sa dinadown. Sinasabi ko lang sa inyo, yung totoo. Nakatis ka lang gawain. Pag alas 12 na, pinuputo na lang ang gawain, alas 12 na. Uy, 12 na, kailangan tapos ng gawain natin. Ano ka, Christian? Puro tiyan ka? Tayo kahit maghapon, libali walang kain, basta madama ang presensya ng ating malapay. No? Yan ang tunay na paglilingkod. Gawain 3 oras, 2 oras tapos. Kaya, walang himala. Ang malapit noon, bago sa kumilos, hindi basta-basta ang sakripisyo ng man of God. Hallelujah, praise the Lord. Ang mga mangangaral sa tunay na gawain, pag walang sakripisyo, kulang din. Kaya nga may ginamit ang Diyos, nagturo sa atin. Isabuhay mo na lang, hindi ka na mahirapan, isabuhay mo na lang. Kaunting sakripisyo, sasama ang Diyos sa'yo. Hallelujah! Praise God! Kaya mga Christians, hindi para-pareho. Depende sa pagsasabuhay mo ng salita ng Diyos. Hindi lamang sa salita, kundi isabuhay mo, isagawa natin. Because the hearers are not justified, but the doers of the word are justified before God. Inaaring ganap ng Diyos yung mga gumagawa. Sinasabuhay ang salita ng Diyos. Hindi lamang yung nakikinig. Purihin natin malapay noon. Ingat tayo. Sabi ni Samuel, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Mahalaga yung obey. Pag ang Diyos nangusap sa iyo, gawin mo. Pag sinabi na malapit doon, magkrusada ka. Alapan natin malapit. Di ba? Kaya nga tayo nakarating dito dahil sa krusada ng ginamit ng malapit nating malapastor. Led Mama Dear. Di ba? Led family. Sinabi naman Pilon, anak, magkrusada ka. Ay, patutuo naman ang pastor yan eh. Wala naman ni Kusing, wala eh. Walang hawak, paano ka magkrusada? Pero, pastor, pikit matang sinunod. Sige, krusada tayo. Walang pera, wala lahat.
Just at the right time, the Lord provides. Tuloy ang krusada. Diba, nung araw, patotoo natin, beloved pastor, beloved mama dear, nanghiram lang ng mga 2x2 para gawing stage. Nanghiram lang, hinihiram lang. Walang pambili. Ganon lang man ang Pinoon. He always starts with small beginnings. Paghanda ka sa manod, kahit abalang ang umpisa, bandang huli, pagpapalain ka ng ating malapit. Kaya kahit masakit sa'yo, sundin natin ang salita natin. In our time today, the greatest commission, pinakadakilang utos, is to go and preach the gospel. Mark chapter 16, verse 15 up to 18. Kindly read. Marcos 16:15-18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga as at kung magsisiinom sila ng mga bagay na makamamatay, saan mang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipakapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Palapakan natin, Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Gusto mo Panginoon, ang gospel o ebanghelyo mapalaganap sa buong mundo. Hindi basta-basta kasi kanyang ginawa. Yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, yan lang ang pag-asa ng mga tao sa mundo. Wala kang madadala kahit anong bagay sa mundo. Wala kang madadala. Yung ginawa lang ng Yesu Kristo, yun lang ang pag-asa ng mga tao sa mundo. Bakit hinahadlangan ng iba? Mga anak ng Diyos, hinahadlangan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit nahadlangan tayo minsan sa pagsunod sa pangangaral ng Word of God? In spreading the gospel of our Lord Jesus Christ. Bakit nahadlangan? Why some of us are being hindered in following the Lord, the voice of the Lord? Minsan malinaw ang pangungusap ng Diyos, but we are just ignoring the voice of God. Why? What hindering us from listening to the voice of God? Ano ang humadlang sa atin? Isa, our own interest. Isa sa humadlang sa atin, bakit hindi natin masunod yung tinig ng Diyos? Our own personal interest. Yung mga sarili nating interest. Dapat ang ating inuuna, yung interest ng Diyos. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah! Malapit na ba ang eleksyon? Malapit na ba? Malayo pa. 2025, malapit na. Ang dami ko nababasa sa balita. Yung iba rin, namumuliti ka na. Sabi nga ako nababasa ko lang naman yan. Hindi naman lahat siguro gano'n ang mga politician. Marami naman bababait na politician. Amen ba? Yun naman? Sabi nung nababasa ko, mga politiko, ano lang yan? Walang permanenteng kaawa yan. Wala rin permanenteng kaibigan yan. Ang permanente lang yan, sariling interes. Ayaw ko kung totoo yan. The politicians have no permanent enemy, have no permanent friends. The only permanent is their own interest. Natawa ko nung nabasa ko yun. Sabi ko, totoo kaya yun? Baka nga totoo yun. Kasi kung, isang lugar na lang, no? Kung yung interest talaga ng isang leader ng isang komunidad ay para sa iba, sigurado ma-unlad yung lugar na yan. Hallelujah, praise the Lord.
Hindi man tayo nakikialam dyan. Ang ating interest, gospel of Jesus Christ. Ayun ko, may mga ngaral nakikisali sa mga nagrarally. Lahat ng mga nila, tayo dito nakikialam dyan. Sa atin, mga pastor, kung mayroon man pupunta sa atin mga politician, binibigyan sila pagkataon para makarinig ng gospel. Palapang natin, no? Napakibigyan ito sa kanila, not to follow them, but to let them hear the gospel of Jesus Christ, the power of God unto salvation. Hallelujah, praise the Lord. Ayan, at sinabi na sa kanila, magsiyaon kayo sa buong mundo, sa buong sanlibutan, at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ito ang nakakalimutan natin. Kung hindi tayo nakarinig ng gospel, tayo ba'y nandito? Kahit pinili ka pa ng Diyos sa Biblia, pag hindi ka nakarinig ng gospel, hindi ka makakarating sa gawain ng ating malapino. God will use the preachers of righteousness, mga natin mga pastor, para mga pinili makarating to the gospel, to the hearing of the gospel of Jesus Christ. Kaya mga ngaral, ipanalangin ninyo. Malapakan natin, malapay. Hallelujah! Praise the Lord! Si Pablo, apostol yan, apostol! Hindi basta-basta yung power ng Diyos sa kanya. Pero sabi ni Pablo, pray for me. Panalangin niyo ako. Bakit? Para yung gospel, hindi mahadlangan ng kaaway. Hallelujah! Praise the Lord! Siya rin ang sumulat, sabi ni Pablo, kung ako lamay, kung kami nagdala sa inyo ng spiritual na bagay, kung kami nagkalob sa inyo mga bagay na spiritual, malaking bagay ba naman kung kami tatanggap ng mga material galing sa inyo? Sana makita nyo yan. Kasi marami hesitant sila magbigay sa gawain kasi, baka naman, hindi ginagamit yan. Baka pinipersonal yan. That is not true. Sa gawain ng Diyos, sa Biblia, from the Old and the New Testament, ang mga Levita in our time, mga full-time worker, they have just a portion of what the Lord has given to the church. Meron lamang silang portion, bahagi lamang. But most of the wealth in the church will be used in the preaching of the gospel of Jesus Christ. Gagamitin para ang gospel tuloy-tuloy hanggang sa pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Susumpain kami ng Diyos pag hindi kami mangaral ng gospel. Totoo yan. Ilang bisis na ako naglaylo, ayaw ko na. Lord, pwede magpahinga naman ako, ayaw ko na mangaral ng gospel muna. Bakasyon muna ako. Sinubukan ko magbakasyon. Wala nangyari sa akin. Imbis na wala akong sakit, pagbakasyon ko, lalo ko lang kasakit. Tingnan mo. Wala nangyari maganda. Puro masama. Puro palo. Kaya, totoo ang Biblia. Susumpain tayo ng Diyos. Kami, pag hindi namin ituloy yung pagsasagawa ng Ebanghelyo sa pangunguna ng ginamit ng Diyos ating malapastor. Yan, no? Magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. 16. At ang sumasampalataya ay mabautismuhan at mabautismuhan ang maliligtas, datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Yung gospel, yun lang kasi. Yun lang ang pag-asa. Yun, matindi yung power niyan. Yung mga nagbabanta na gera ngayon, mga, meron daw, pandemic 2. Pangalawang pandemic, nagbabanta? Wala yan. Basta ang gospel spirit natin, hindi obra yan. Tiklop lahat yan. Hallelujah! Praise the Lord! Pag tayo sumusunod sa tinig ng mapin, wala yan! Isang rebuke lang yan. Tunaw lahat yan sa pangalan ni Jesus.
Hallelujah! Praise the Lord! Proven beyond the shadow of doubt. Pinakita ng mga himala sa magitan ng panalangin at mga pastor. At hindi mababago yan sa mga sumusunod sa pinangaral ng ating mga pastor. Amen? Pag sinasabuhay natin, pero pag hindi natin sinasabuhay, kulang. Kailangan isabuhay natin. That is our mandates. Yan ang ating mandato. Kung hindi ka preacher, hindi ka worker, hindi ka mangaral, your duty is to support the gospel of Jesus Christ. Hallelujah! Praise the Lord! Para ikaw na rin nalang aral. Anong gusto mo? Mangaral ka, sumuporta ka. Kung akong tatanungin, mas gusto ko sumuporta lang ako. Yan ang katotohanan. Kung papapiliin ako, sabihin naman na mamili ka. Mangaral ka o sumuporta. Susuporta lang ako. Mas gusto ko doon. Mas madali yun eh. Yung mangaral, mas mahirap yun. You have to fast and pray. Makukulangan ka ng tulog. Marami kang iiwanan. Bago ang gospel, madala na may kapangyarihan. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya kung tatanungin, suporta lang ako. Kaso hindi naman tayong mamimili. Ang Diyos ang pipili. Hallelujah! Sabi na pero, you have not chosen me, but I have chosen you. Ako pumili sa iyo. Hallelujah! Praise the Lord! Kung pumili ka mangaral, mangaral ka. Kung pinili ka magbigay ka para ang gospel ay magpatuloy hanggang sa dulo at marami magbabala na buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Ayaw ng mga Lapinon na may isa man mamamatay sa impyerno. He does not want anyone to die in hell. You read the Word of God. Kaya mga Lapinon malungkot pag hindi tayo umahayo. We are not supporting the crusades, the propagation of the gospel of Jesus Christ. When we are not supporting the Lord Christ. The Lord is very sad. Dahil sa ginawa niya sa krus, lahat yan, tunubos niya lahat. Gusto niya lahat ng tao maligtas. But, hindi sa bababa na muli. Ikaw na nakikilala sa mga Panginoon. Ikaw na ang inutusan para humayo at ang mga tao ay makarinig ng gospel na may kapangyarihan para sila ay magbago at ang ilang pangalan ay sulat sa aklat ng buhay. That is the desire of God. Hindi tayo pwede magpa-laylo-laylo. No. Pakinggan yung mga patutuo na ating mga pastor. Nasubukan na rin mga pastor maglaylo. Dahil krusada noon, inutusan siya ng malapil, magkrusada. Mga pastor, ibang ginawa dahil walang pera eh. Diba mga pastor? Paano kung magkrusada, wala naman pera? Kaya, ang ginawa ng mga pastor, kung saan nakarating, naghanap ng pera. Pag-uwi niya, isa sa mga anak niya, mga pastor, nakakalungkot, kinuha ng malapil. Isa sa mga patutuyan noong araw. Malapas ko nag-testify. Pag uwi niya sa bahay, wala na yung anak niya na isa. Kinuha. Sabi na pastor, yun pala ang malapinong pag inutusan pala. Ibig sabihin, gumalaw ka, bahala siya. Huwag ka na mag-alala anong kailangan mo. Wala pa ka natin malapay noon. Amen? Kasi wala pa naman ka. Siyempre, mga pastor, nag-alala kasi wala pa naman kapatiran ng araw. Ilan pa lang yung kapatiran. Kaya ngayon, pinagpala na tayo. Hindi tayo masyado nag-alala. Kasi marami nang ginagamit ang Diyos para matuloy ang mga krusada. Kung mga pastor tumigil, wala lang. Walang susuporta. Walang maliligtas para gamitin, para ituloy ang pangangaral ng Ebanghelyo na sinimula ng Jesucristo, sinimula ng Apostol, at tutuloy natin hanggang sa araw ng pababalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? Matthew 28, 18, 19, 20. Mateo 28:18 hanggang 20. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinuusap na sinasabi, ang lahat ng pamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin.
Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! At lumapit si Jesus sa kanila na sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibaba ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo. Ha? Lahat ng kapamalaan, all authority. Kaya na yung mga gawa ng diablo sa mundo, madali lang yan eh. Madali lang, pigilin yan eh. Sabi ka naman na pastor, hayaan ko lang muna yan. Kasi maraming tao ayaw maglingkod sa Diyos. Pag may problema na, doon pa lang maglilingkod. Hallelujah, praise the Lord. Salamat sa mga problema, sa mga karamdaman. Nakilala natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Salamat sa mga trials. Doon tayo naging mas sikap sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. All power and authority is given unto me. Go therefore. Lahat ng kapamalaan binigyan na sa iyo. Kaya humayo kayo. Humayo kayo. Wala kayo alalahanin. Yung power ng, sabi ng Panginoon, yung kapangyarihan ko kasama ninyo. Humayo lamang kayo. Palakpakan natin, malapay na. Gusto natin kasama yung power ng Diyos, humayo tayo. Mangaral tayo ng gospel. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi naman tayo tinawag lahat mangangaral. Pero pag sinabi ng mangangaral, kapatid, tumulong ka. Financially, tumulong ka para ang krusada maging sa katuparan. May sa katuparan. Para ka naling nangaral ng gospel ng ating malapay. Sigurado yan. Sigurado yan. Pagpapalain kayo. Sigurado yan. Sure yan. Yung talagang may sacrifice, buong puso ka talaga sumuport. Ito, bibigay ko para sa krusada. 100%. God will surely bless you. Sigurado yan. Hallelujah. Praise the Lord. Sigurado yan. Basta buong-buo yung puso mo, I want to give. I want to help. Gusto ko tumulong. 100%. Ibibless ka. Hindi magsinungaling ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi dyan. 19. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Kaya yung mga alagad eh. Lahat yan ang bansa eh. Na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, 20. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Ano sa English yan? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ano? Ituro mo sa kanila. Ituro daw sa mga believers. Tayo naligtas tayo dahil may nagbigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen ba? Ilang mahal? Bakit? Hindi naman pwede magtrabaho ang man of God, ating mahal na pastor. Hindi na pwede magtrabaho. Ang trabaho ay higit pa sa gawaing kamay. Pag-ayuno, pananalangin, araw at gabi, higit pa yan sa gawain ng kamay. Ako pa pipiliin? Mas gusto ko magsuporta lang. Kasi ang gawain espiritual, naku po, takot-takot ang hirap. Pero kagalakan pag iyong sinusunod. Ituro daw sa mga bagong ligtas. Ituro sa kanila. Tinutukoy dyan. Ituro mo sa mga bagong ligtas ang mga bagay na inutos ko sa inyo. Ituro daw. Kung basahin mo lahat yan, unawain mo lahat yan, ituro na itumulong sila, ligtas na sila. Ang duty nila ay tumulong para marami pang maligtas. Palapakan natin, malapay na. Amen? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you.
All things, lahat ng bagay, ituro sa kanila. Sa mga believers, ituro daw lahat. Kasama na dyan yung pagtulong para ang gospel, yung mga pinili, marating para sama-sama tayo sa salubong sa ating malapay. No? Sino bang gusto malapay bumalik natin sa kamay? Yung mag-rapture na. Marami pang ayaw. Iba naman, sana bumalik na. Iba naman, pang maraming trials, Lord, sana bumalik ka na. Yung mga pinagpapala naman, Lord, huwag muna. Alam ko yan eh. Alam ko yan eh. Kahit paano ko nangyayari sa akin yan. Pag maraming pagsubok, sana mag-rapture na. Lalo pag may naniningil dito, yung meral ko ang kulit, gusto tayo putulan, sabi ko sana mag-rapture na, mag-gira na, para wala naman ningil. Ang tao lang eh, ganun tao eh. Pero pag maraming pagpapala, Lord, huwag ka muna bumalik. Nangyayari sa atin yan. Pero sa ating mga Kristiyano, pagsubok o papala, dapat lagi tayo nakahanda sa babalik na ating malapay. No? Dahil sa Biblia, babalik ang malapay noon sa oras na hindi mo iniisip. When you are not expecting, then the Lord will come. Hindi mo na-expect. Kaya pag pinagpapala ka, ay, wala pa, hindi pa yan babalik. Kaya maging wise sa mga Christians, pinagpapala ka o hindi, yung tunay na pagpapala, doon ka tumingin. Hallelujah! Praise the Lord! Isa sa mga reasons, bakit naman na pinadidelay? Kasi delay na talaga eh. Kung basahin mo sulatan, delay na ang pagbabalik ng mga Pinoon. Ito para sa mga nagmamadali. Gusto mo ang malapit bumalik na, sumama ka sa pangangaral ng gospel. Kasi ang utos ng mga Pinoon, when the gospel is already preached all over the world, then the end will come. Palapahan natin mga Pinoon. Amen? Pag ang Ebanghelyo na ipangaral sa buong mundo, darating na ang wakas. Pag sinabing wakas, kasama na dyan yung pagbabalik ng Pinoon. Second coming, then end of the world. Pero ang kondisyon, ipangaral mo ng gospel. Kasi para pagdating ng paghukom, walang pwede mga tuwiran. Lord, hindi naman ako nakarinig na may gospel pala, na ikaw pala namatay sa krus para sa amin. Diba? Lalo na sa mga kabundukan, sa mga Muslim countries. Hallelujah. Hindi pa nila, mayroon pa iba din na kanilang gospel. Isa yan sa nakakadele. Pero kung gusto mo ang maraming bumalik na agad, maging busy tayo sa mga pagpalaganap na ebanghelyo ng ating balikan. Pero marami nasasabi, ang gospel ay nakarating na sa buong mundo. Tama ba, minamahal? Through social media, sa mga Facebook, sa mga internet, ang gospel ay nakarating na po sa buong mundo. Palapakan natin, malapay na. Isa lang ibig sabihin yan, when the gospel is already heard all over the world, then by and by, the Lord will come. Bigla na lang yan, babalik na ang ating malapay. Kaya mahal, pinagpala nga tayo eh. Nandito na sa katotohanan eh. Pero kailangan natin sumuporta sa gospel. Malapahan natin, malapay na hon, amen? Job chapter 23 verse 12. Kindly ating mga singers prepare. Hallelujah. The book of Job chapter 23 verse 12. Aklat ni Job 23, talatang 12. Ako'y hindi humihiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa aking kailangang pagkain. Ako hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa aking kailangang pagkain. Job give more importance to the Word of God than his necessary food. Yung pagkain araw-araw na physical na pagkain, mas mahalaga pa sa kanya yung pagsunod sa salita ng Diyos. Amen ba, na mahal? Dapat ganyan tayo. Ang utos sa laman Pinoon, go and preach the gospel.
Marami nga kapahayagan ng Diyos sa huling panahon. Huwag nating i-ignore. Makakaproblema tayo sa buhay. Maraming kalungkutan mayayari sa atin if we are just ignoring the voice of the Lord. Ang pag-ignore sa tinig ng Diyos, may kasamang sumpa. Pero pag sinunod mo naman, maraming kasamang pagpapala. Hallelujah! Praise the Lord! Yeah. Anak ng Diyos, do not ignore the voice of God. Mga pastor, maingat eh. Kahit panaginip lang nung araw, bata lang na maliit, alapit sa malapastor. Malapastor, nanaginip ako, nagkukrusada ka daw. Malapastor, fasting agad yan. Prepare agad for crusade. Ganon kaingat ating malapastor. Kaya pag may pangungusap ang malapinon, do not ignore. Obey it right away. Sundin mo agad-agad. Do not delay. May kasamang sumpa yan pag dinili natin. Kaya naman, hindi basta-basta yung hirap ng ating malapin ni Jesus na siya'y nabayubay sa krus. Kaya nga, nandito na tayo. Ang katotohanan talaga, tagalangit talaga tayo lahat. Yan ang katotohanan. Amen? Yan nga lang, iba-iba yung pagpunta sa langit. Depende sa pagsunod natin. May pupunta sa langit na dumaan sa masakit na pangyayari, dumaan sa libingan, dumaan sa mabibigat, masakit na pangyayari. Langit pa din. Pero pag fully surrendered ka, talagang buong pagsunod mo, hindi ka nadadaan sa libingan, diretso ka na buhay, dadagitin ng ating malapay. Amen? At ang church natin na ito, sabi naman ng pastor, may lumapit sa kanya, may nagtanong sa ibang church. Nagtanong sa malapit, ibang church. Malapit nun, gusto ko kasama sa rapture. Anong gagawin ko? Nangusap ang Diyos sa iya, sabi ng malapit sa kanya, isang Christian sa ibang church, pumunta ka kay Pastor Almeida. Doon ang church na papunta pagdagit ng mga banal. Hallelujah! Praise the Lord! Bakit? Yun ang tugon ng malapit noon. Kasi tinuturo mga pastor yung totoong paglilingkod. May kasamang sakripisyo. Amen? Di ba? Hindi na mahalaga sa iyo yung mga bagay-bagay dito. Yung mahalaga sa iyo, yung sinusunod mong kalooban ng Diyos. Yan ang tinuturo. Yan ang pang-rapture na panampalataya. Kung yung babasa ng Biblia, ang pinakamahalaga sa iyo, Diyos lang, wala nang iba. Yung mga bagay dito, baliwala sa iyo. Ang mahalaga sa iyo, yung Diyos. Yan ang pang-rapture na paglilingkod. Yan ang buhay ng ating mga pastor. At yun din ang tinuturo sa atin. Yun ang tinuro sa amin at yun din ang tinuturo namin sa inyo. Mahirap pa gawin yun? Mahirap ba? Mahirap sa nagmamahal sa mundo. Pero sa nagmamahal sa kalooban ng Diyos, madali lang yun. At ang Diyos napaka-wise. Malinaw sa masulatan. Yung nagpapahalaga sa Kanya, sa utos niya, higit pa sa mga bagay, lalo naman pinagpapala pa dito sa lupa. Hallelujah! Praise the Lord! Yung nagpapahalaga sa Kanyang utos, handang mawalan, hindi naman nawawalan, lalong dumadami ang blessing. Malapakan natin, malapay noon. Amen? Di ba? Ang mga pastor, pamilya natin mga pastor, dumami ang blessing material. Bakit? Mga pastor, wala mang pakialam eh. Iniwanan nga lahat eh. Lalong binadami. Kaya ng Diyos. Kaya huwag ka matakot mawalan. Alang-alang sa pagsunod mo, lalong dadami ang pagpapala mo. Plus, buhay na wala hanggan. Habang tayo maawit, tinamahal. So sing the song. At mga kapatiran, handa po natin ating mga puso sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo magsisisi. Minsan, nag-alinlangan tayo. Minsan, ayaw natin sundin ang mga tinig, pangungusap ng Panginoon. Ngayon lang ang panahon. Not tomorrow. It's got to be today. Yung hirap na ginawa ng mga Pinoy, hindi basta-basta. Kaya hinihingi, total obedience to His voice, to His word. Maglingkod tayo, ano man kalagayan natin. Pinagpapala tayo, hindi. Maglingkod tayo. Dahil ang Diyos, napakabait. Kahit mahirap ka, kahit mayaman ka.
habang inawit natin ang awiting ito. Hallelujah. I-prepare natin ating mga puso. Kahit mahirap ka, kahit mayaman ka, kindly, pakiawit. mahirap ka ay walang pinag-iba. Diyos din ang malikha kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, si Jesus lamang maggawa. Kahit mga sawi ay mayroon pa rin silbi, basta si Jesus ang mahari. By Jesus. Hindi ko na huli kung ika'y magsisisi. Buhay mo'y tagay ay hinahit. Kagandahan ng loob ang iyong sabi, at ang pagkakaigit sa itabi. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, ay walang pinag-iba. Diyos din ang malikha. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, si Jesus lamang ang may gawa. Bakit ba ang buhay ay sadyang magkakaiba? Bakit ba ang karangyaan at ang biyaya nasa iyo at sa kanya'y wala? Kayamanan ba ang iyong sinasamba? At sa libigan mo'y di madala. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka,
Bago po tayo lumako sa ating Holy Supper. Holy Supper ba natin ngayon? Bago tayo dumako sa ating Holy Supper, mga baguhan, tanggapin ninyo ang ating mahal na Jesus bilang inyong tagapagligtas para gagaling kayo sa mga sakit. Mamaya, pagbautismo ninyo, tatanggapin ninyo ang kagalingan sa mga karamdaman ninyo sa pangalan ng ating mahal na Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Gusto mo pumunta sa langit, malutas sa mga problema ninyo. Gusto mo gumaling ka sa mga sakit. Isa lang gagawin ninyo, maniwala kayo sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Ebanghelyo, maniwala po kayo. Ebanghelyo, mabuting balita. Ang mahal na Panginoon, ang Diyos sa langit, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay. Kayang tugo na banal, umagos para tayo ay linisan. Yan po ang gospel. Ebanghelyo, maniwala ka. Ikalawa, kailangan natin ang pagsisisi. Ang pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan. Ayaw mo na ng buhay na makasalanan. Yan po pagsisisi. Ikatatlo, pagtanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kapat, pagtanggap ng Banal Espiritu. Taas mong kamay, mga baguhan, minamahal. Sundin po niyo ang panalangin ito. Nakilangan mo sa langit. Diyos na mga pangyarihan sa lahat, malapit ni Jesus. Ako po'y naniniwala sa iyong Ebanghelyo na ikaw ang Diyos na katawang tao na matay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muli na buhay, alang-alang sa akin. Malapit ni Jesus. Patawarin niyo po ko sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Mula pa na ako'y mamulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito. Malapit ni Jesus, linisin mo po aking puso na marumi sa kasalanan sa magitan niyo banal na dugo na umago sa krus na ikaw'y napako ng dahil sa akin. Malapit ni Jesus, sinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po kasampo na aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon. Ito ang aking samot dalangin. Amen, and amen, and amen. Dakilang Ama sa langit, sa unang dalangin aming ginagala, mga pastor, matumanggap sa inyo sa hapong ito. Patawarin niyo po ang mga kalamang kasalanan, mga Pinoon. Isulat niyo po ang mga pangalan sa aklat ng buhay. Aluligtas niyo po sila sa kanilang mga pamilya. Right there sa Book of Life. Hallelujah. Forgive all their sins, O Lord, we pray. In the name of Lord Jesus Christ. In the name of there is Jesus. Amen and amen and amen. Makabalik muna kayo sa inyong inyong mga pwesto, mga baguhan. Dadako muna tayo sa ating Holy Supper. Inamahal, hallelujah, habang dinidistribute yung tinapay, simbolo ng kamahalapin ni Jesus ng katawan na nawasak at yung katas ng uba, simbolo ng dugo ng ating malapin noon. Habang inawit natin ang awiting ito, magsisisi po tayo na mahal para tayo karapat-dapat sumali sa banal na hapunan. Search me, O God. Hallelujah. Search me, oh and know my heart today. Sisi tayo na mahal, abay may Oh
natin mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Hawakan natin ang tinapay, simbolo ng katawan ng ating mahal na Jesus na nasira, nawasak. The body that has broken. Hallelujah. Sinugatan, sinaktan ng katawan ng ating mahal na Pinoon. Yan ang simbolo ng tinapay na inawakan natin ngayon. Nawasak alang-alang sa atin. Para tayo gagaling, para tayo maging banal, maging malinis. At ang katas ng uba, simbolo ng dugo ng ating mahal na Jesus na nawasak. Na nabuhos sa krus para tayo malinis, mapatawad at magmana ng buhay na wala hanggan. Hindi basta-basta ang sakripisyo na ginawa ng ating mahal na Pinoon para sa pagmamahal sa atin, para tayo'y mawala sa sumpa, para tayo pagpalain at magmana ng buhay na wala hanggan. Sacrifices. Oh, my Lord Jesus. Bago natin kainin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating mahal na Pinoon, sabi ng Banasulatan, ito, kainin ninyo, sabi ng Panginoon, ating katawan na nawasak dahil sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. At pagkatapos no, kanyang kinuha ang saro at kanyang sinabi, ito ang testamento sa aking dugo. Gawin ninyo ito, inumin ninyo bilang pag-alala sa akin. Habang inyong kinakain ito at ininom, kayong pinapakita niyo ang kamatayan ng Panginoon at hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya nga ang sino man kumakain ng tinapay at uminom ng saro na hindi karapat-dapat ay naging nagkakasala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kung tayo mga may pagkakasala, ngayon na natin pagsisihan na mahal. Kung mayroon tayo nagawa, naisip na hindi kaayaya, pagsisihan natin. Lahat ng pagkakamali natin, mali ito, malaki, pagsisihan natin. Pag hindi natin na pagsisihan, sabi ng masulatan, hindi tayo karapat-dapat. Pero pag pinagsisihan naman natin, ura mismo patatawarin tayo. At wag na natin balikan. At ura mismo tayo ay nagiging karapat-dapat sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Bago natin kainin, manalangin mo tayo ng isang pagsisisi. Mahal na Panginoon Jesus, kami na malapit sa trono ng biyaya, so nang dalangin natin aming ginagala, mahal na Pastor. Patawarin mo kami lahat sa aming pagkakamali. Mga pagsuway namin, pag-alinlangan sa aming mga kahinaan, tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Gawin mo kaming masigasig, may init, maglilingkod sa iyo. Hallelujah. Huwag namin tingnan ang kahirapan, ang mga pagsubok. Aming tingnan, paano namin masunod ang mayroon na kalooban. Patawarin mo kaming lahat. So nang Pastor, forgive all our sins, O Lord, we pray. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Forgive all my sins. God, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hawakan natin ang tinapay. Sabi ng mahal na Panginoon, pagkatapos ng magpasalamat, sabi niya, kainin ninyo, ito ang aking katawan na nawasak para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Kainin natin. Ano naman? At pagkatapos nito, kaya kinuha ang saro, hawakan natin ang saro. Yung katas ng ubas na yan, simbolo yan ng dugo ng ating mahal na Panginoon. Napakasagrado nito, yung mga hindi pa handang magbabautismo, wag po muna kayo sumali sa banal na hapunan, sa mga baguhan. Pero handa kayo magbautismo, katas ng gawain, pwede po kayo sumali. Sa mga hindi pa ready magpabaptize, wag muna po kayo sumali. Dahil napakasagrado po nito. Ito po yung katawan at dugo ng ating mahal na Panginoon. Hawakan natin ang katas ng ubas. Sabi ng Panginoon, this cup is the New Testament in my blood. Ang sarong ito ay bagong tipan sa aking dugo. Inumin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Inumin natin.
Hallelujah! Tinapay ng buhay. Amen. Jesus! Ang pag-ibig na ating Panginoon. Jesus! Ang kanawa pinayumay anak turong tumingis para sa ating kaligtasan. Mo ang inabay ng buhay, iyong aral ng hangin, ang kaniyang paghihirap, upang tayo'y makapiling. Ang sarong ito'y iyong inumin, ang bagong lipan sa atin. Yaman ko tumingin upang tayo'y tulilis. Ang pag-ibig na ating kanin mo ang tinapay ng buhay, iyong aral na hangin, ang kaniyang paghihirap. Hallelujah, 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 hallelujah. Upang Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ang sarong ito, iyong inumin, ang bagong lipan sa atin. Jesus! Habang nasa nilagim na ng mga Espiritu naman ng Panginoon, mga dinamahal, samantalay po natin ang pagkakataon dito. Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Ang pag-ibig ng ating Panginoon, siya'y namatay upang tayo'y matubos. Hallelujah! Para sa ating
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po'y dumako sa ating mga panalangin, pangangailangan, mga minamahal. Ang sabi po ng Biblia, pagkatapos natin maganap ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, tayo'y karapat dapat tumanggap ng mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya sa mga oras pong ito, mga minamahal, ating aangkinin lahat ng mga katugunan, pagtatagumpay at pagpapala ay pagkakaloob ng Diyos, mga minamahal. Kaya sa lahat ng may karamdaman, mga minamahal ko, ating ipapatong ating kanang kamay sa ating ulo. Isipin natin ang propena ng Diyos ang naglayhan sa ating mga minamahal. At lahat ng ating karamdaman na ating banggitin at lahat iyan pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil yan ay pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At ang kaliwang kamay, ipatong natin kung saan mayroon tayong nararamdaman, mga minamahal. At pagkatapos po, itataas natin ang ating dalawang mga kamay patungo sa langit upang ating palayasin lahat ng mga problema, pag-alinlangan, pagsubok, mga hadlang sa pagpapala, mga minamahal. Tayo po'y sama-samang dumalangin ng may pananampalataya at pag-angkin na pagtugon ng ating mahal na Panginoon. Opo, dakilang Diyos, Ama naming banal, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa ulat na langin ng aming minamahal at ginagalang mahal na Pastor Wildy Israel Almeida, mahal na Panginoon, tugunin mo ang panalangin ng iyong mga banal sa lahat ng may mga karamdaman sa mga oras na ito. Pagalingin mo po, Diyos, sa lahat ng may mga problema, lutasin mo, mahal na Panginoon, sa lahat ng may mga pangangailangan, abutin mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Patong ating kanang kamay sa ating mga ulo at aming sama-samang sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, gawa ng kaaway sa pisikal ng pangatawan, upasipon, trangkaso, lagnat, TB, diabetes, cancer, leukemia, psoriasis, demons of asthma, demons ng hika, demons of vertigo, high blood, migraine, cast out, in the name of Jesus. Be healed by the blood of Jesus. Di mo yun ang mga pagsubok, pag-alinlangan, problema, hadlang sa mga pagpapala, lumayas kayo sa mga pangyarihang pangalan, Jesus. Cast out in the name of Jesus. Problem is solved. Vice is begun in the name of Jesus. Inangkin namin ang katugunan. Victory in the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po ay tatalon na 3 beses kalakip ang pagsigaw ng pagtatagumpay na tayo tinugon na, pinagaling na, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo makaupo, mga minamahal, sa ating pong mga mahalagang announcement. Ating ibinibigay ang praise the Lord. Bago po natin idako sa ating announcement, mga minamahal, tayo po ay mayroong special offering, mga minamahal. Hindi naman po ba na lingid sa ating kaalaman na tayo po may mga barangay crusade na paparating po, mga minamahal. Gaya po ng mga announcement ng mga nakaraang linggo na after po ng birthday ng ating mahal na pastor, after po ng preacher's meeting, ay itutuloy na po natin ang mga barangay crusade, mga minamahal. Dahil ito po ay hindi natin basta pinlano lang, ito po ay iniutos sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gaya ng ating pong napakinggan sa ating pinag-aralan sa hapong ito, mga minamahal, na tayo ay gaganap bilang pagsuporta sa gospel, mga minamahal. Dahil kailangan po ang teamwork, mga minamahal. Bawat isa sa atin, kailangan may kabahagi, mga minamahal. Kaya sa mga oras pong ito, mga minamahal, sa pamamagitan ng ating mga special offering, ito ay magagamit, mga minamahal, sa mga gastusin para sa ating mga upcoming barangay crusade. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At ating itaas, mga minamahal, ang ating mga special offering na galing sa ating mga puso, mga minamahal, upang tanggapin, maging mabangong samyo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ito po ang beloved preacher, beloved Orlando, magaling para po sa ating special offering. Amen. Amen. Praise God. God bless po, beloved preacher Mark Noel. Mga minamahal, tayo may kasama na langin para sa ating mga ipagkakaloob.
Mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinamamahal Panginoon Jesus, sa pangalan at panalangin paglod ng aming beloved Honorable Pastor Wildes Almeida, mga Panginoon Jesus, narito po ang inyong mga anak sa pagkakaloob po ng special offering. Tanggapin mo po, basbasan po, langasan po, upang sa gayon patuloy na magamit sa mainam sa ministeryong ito. Sa bawat masalang kaloob, patuloy mo pong pagpalain. Ito po ang samot na lang namin sa matamis at makapangyarihang pangalan Jesus. Amen. Praise God. Aking Ama, nais kong manalay sa'yo mula sa aking puso. Ang awit na pasasalamat ko, ikaw ang Bisaya, ikaw ang ganda, ikaw ang hari ng lahat. Ikaw ang Bisaya, nagkapaligtas, Panginoon ka ng lahat. Ito ang paibig ko, para sa'yo'y hindi magbabago. Kaya ang damdamin ko, nalalapit palagi sa'yo. Ikaw ang Bisaya, ikaw ang ganda, ikaw ang hari ng lahat. Ikaw ang Bisaya, nagkapaligtas, Panginoon ka ng lahat. Ikaw ang Bisaya, ikaw ang ganda, ikaw ang hari ng lahat. Ikaw ang Bisaya, nagkapaligtas, Panginoon ka ng lahat. Panginoon ka ng lahat. Panginoon ka ng lahat. Bless you na mahal. Bless you so much. Ating po mga announcement. Tuloy-tuloy pa ang panambahan natin dito tuwing linggo, 9:30. Medyo napatagalan tayo ngayon kasi Holy Supper natin. Pero supposedly, 3 or 4 o'clock, tapos na talaga tayo. Na mahal, tuwing linggo, 9:30, Miyerkules, alauna, Friday, alas 8 ng gabi. Sa San Ildefonso, Bulacan, lagi po tayo, may gawin po din po tayo every Sunday, Wednesday, and Friday. Na mahal, loobin sa pahintulutan ating malapastor, beloved children. Ang sunod po natin na crusade this coming Saturday, Bukawi, Bulacan. Puri natin malapino. Amen ba? Na mahal? Meron na po tayong venue doon. After ng crusade, may nag-offer po sa atin ng venue na libre. Minamahal. Puri natin malapay na. Amen? After ng crusade, meron po natin pagdadausan doon ng tuloy-tuloy na gawain, loobin. Then nakita ko na po yung lugar, napakadaming tao. Covered court doon sa Bukawi. Next coming Saturday. Kaya minamahal, tumulong po tayo sa ating mga crusade. Minamahal, mag-special offering kayo, mag-pledge po kayo, minamahal, para po sa ating mga barangay crusade. Mga pinagpala na ating mga Pinoon, financially, sumuport po kayo
At ang mahal na Panginoon po, ibabalik sa inyo yan ng maraming beses. Amen? Lahat tayong binitawan para sa ating mga barangay crusade. Hindi man agad-agad, ibabalik sa inyo yan. 100% ibabalik sa inyo ng maraming beses. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! God bless you, minamahal. Kung wala na po tayong nakalimutan, tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Tumayo na po tayo, minamahal. Beloved Father Ryan Canteros, sa ating closing prayer. Tumayo na po tayo para natin malapit. Amen. God bless po sa ating beloved preacher. Tayo po manalangin sa ating pagtatapos. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, naming pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, O Diyos, narito kami. Nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa natapos sa iyong banal na gawain. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong paglangis. Mula sa simula, mahal na Panginoon, sa pag-MC hanggang sa mapapuring awitin, maging sa joyful song, solemn song, mahal na Panginoon, maraming salamat. Mahal na Panginoon, maging sa mga buhay na patutuo na aming napakinggan, mahal na Panginoon, nagsibing kalakasan at karagdagang pananampalataya sa iyo, Diyos. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah, maging sa mga kapatid namin na patuloy na nagtatapat sa pagbibigay. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa mga papuring awitin na dinala ng iyong mga awit. Mahal na Panginoon, maraming salamat maging sa iyong banal na presensya na patuloy namin na darama, mahal na Panginoon, na tigit ng pinasalamatan, mahal na Panginoon, ang iyong banal na mensahe na dinala ng iyong mga ngaral, mahal na Panginoon, nagsilbi namin pagkain sa aming kaluluwa, mahal na Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, hallelujah. At aking dalangin, mahal na Panginoon, hallelujah, kung paano mo kami dinako sa gawain ito ng maligtas at maluwalhati, mahal na Panginoon. Ganun din po, mahal na Panginoon, sa aming kanya-kanyang pag-uwi, sa aming tirahan, mahal na Panginoon, ingat at gabayan mo kami at paratingin mo kami ng ligtas, mahal na Panginoon, at aglayang kagalakan, kalakasan na nagmumula sa iyo. Ito po ang aking samot panalangin, sunod dalangin namin minamahal at ginagalang Evangelista Estrada Almeida, sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan mo lamang aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen and amen. Hallelujah. God bless you so much, na mahal. We love you so much. Oh, there is Jesus. Loves you more.